Nagsisimula ang chapter na habang nagtatangkang tumakas si Snowy, sinundan siya ng ilang cultivator at inihayag na natagpuan na nila siya. Habang nagmamadaling lumapit kay Snowy, tinanong nila ito kung saan niya gusto na pumunta siya. Idinagdag na halos hindi na niya maiahon ang sarili niya, pero gusto pa niyang maging tagapagligtas para sa lahat ng ibang ahas na isasakripisyo ngayon. Bago pa siya maabot ng mga cultivator, inilabas ni Snowy ang toxin eater pill at ibinato ito sa kanila. Nang makita iyon, binalaan ng isa sa mga cultivator ang iba, sinasabing mag-ingat sila dahil malakas ang lason at maaari silang mawala ng malay. Sa kabilang banda, lumabas ang isang cultivator sa ilalim ng lupa matapos talunin ang mga puppet. Pag-angat niya ng ulo, isinumpo niya si Snakey at sinabing malaya na siya sa wakas at talagang pahirap sa kanya ang mga puppet na iyon sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, pagkalabas pa lang niya, tinawag ng isa pang cultivator ang kanyang pangalan, na nakakuha ng kanyang atensyon. Napalingon siya at napagtanto na may nakapalibot na lason na gas sa hangin. Bago pa man niya malanghap ang lason, dumating ang senior na cultivator na si Kuya Yuan at ginamit ang 5 Elements Detox Bomb at isil ang lahat ng lason na hangin bago dalhin si Sub sa himpapawid, palayo sa nakal-alasong gas. Habang nakaharap ang isa't isa, sinabi ni Kuya Yuan na naharangan na ang lason ni Snowy at inutusan ng iba na patayin na ito. Sa kabilang banda, napagtanto ni Snakey na natatalo siya sa laban at nagpasya na dahil humantong narito, kailangan niyang isuong ang lahat at gamitin ang kanyang alas. Mabilis niyang ipinatawag ang Arctic Frost Sword at inilabas ito mula sa kanyang inventory. Seryoso, parang si Tony Stark na ang galaw niya. Pagkagawa niya nito, naramdaman ni Wucho ang enerhiya at aura ng espada at mabilis na naunawaan ang espiritual na enerhiya nito. Napagtanto niya na ito ang sinaunang Ice Fire Ivory at inisip na alam na niyang may nakatagong alas ang demonyong ahas na ito. Nagpasya siyang kontrahin ang espada gamit ang mahiwagang espada ni Snakey na hindi biro. Pagkasaman pa lang niya ng kanyang espada, nakita ni Wucho ang Perfection Realm habang sumulyap si Snakey sa kanya, napagtanto na iyon ang Spirit Sword artifact na Some Iris sa kanyang Mountain Seal kanina. Mabilis niyang ibinato ang kanyang espada kay Wucho, na sinasabing hindi gagana sa kanya ng paulit-ulit ang parehong galaw. Hinagis ni Snakey ang kanyang espada kay Wucho. Sa kabilang banda, mabilis na sumagot si Wucho habang ibinato niya ang kanyang espada kay Snakey, alam na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Maya-maya, nagbanggaan ang kanilang mga espada. Sa isang harapan na labanan sa pagitan ng Arctic Frost Sword at Mystic Sun Heaven Killer Sword, nanalo ang Arctic Frost Sword ni Snakey at dinurog ang kabilang espada, na labis na nagpagulo kay Wucho. Nang makita iyon, nagtaka si Wucho kung paano iyon nangyari. Alam na ang kanyang 3rd-tier Spirit Sword ay hindi dapat madaling mabasag. Habang papalapit ang espada ni Snakey kay Wucho, mabilis itong nagpakalat ng epekto at nagpormang yelo sa paligid ni Wucho, tuluyang natrap siya sa kanyang lugar. Nainis siya nang mapagtanto na hindi siya makagalaw at kailangan niyang tumakas bago kunin ni Snakey ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, napagtanto ni Snakey na mayroon siyang epic na pagkakataon at ginamit ang kanyang espada para subukang kunin ang buhay ni Wucho. Nang makita iyon, tinawag ni Wucho si Kuya Yuan, nagmamakaawa na tulungan at iligtas ang kanyang buhay. Mabilis na narinig ni Kuya Yuan ang kanyang boses at ginamit ang kanyang gravity art kay Snakey. Gumana ang gravity art, at tumigil ang espada habang nabasag ang yelo sa paligid ni Wucho dahil sa teknik na nagpalaya sa kanya. Sa kabilang banda, nainis si Snakey, napagtanto na matindi ang gravitational force at nagtaka kung malapit na ba si Kuya Yuan sa core formation stage, alam na mas malakas siya kumpara sa aktual na establishment stage niya. Sa sandaling iyon, mabilis na nakita ni Kuya Yuan ang ahas at ginamit ang kanyang gravity art kay Snakey. Habang lumilipad si Snakey sa himpapawid dahil sa teknik, nagsimula siyang umungol sa sakit. Napagtanto na hindi niya kayang kontrahin ang teknik dahil mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Samantala, umatras si Wucho habang hinayaan si Kuya Yuan na makipaglaban kay Snakey. Alam niya na makapangyarihan si Snakey, at hindi siya dapat humadlang sa senior brother na si Kuya Yuan. Binigyan ng isang cultivator si Wucho ng isang pill, tinutulungan siyang mabilis na mag-regenerate. Sa kabilang banda, naramdaman ni Snowy ang pagkakataon at mabilis na naghukay sa ilalim ng lupa para tumakas sa lugar. Pagkatapos na itigil ni Kuya Yuan ang kanyang gravity art,
ibinato niya si Snakey patungo sa isang puno. Habang bumabagsak si Snakey, napagtanto niya na tapos na rin ang gravity technique, at kailangan niyang mabilis na sumagot, bago pa gumamit si Kui Yuan ng isa pang galaw. Tulad ng inaasahan niya, lumipad si Kui Yuan sa himpapawid na nakataas ang braso patungo sa langit. Habang kumukuha siya ng electric energy mula sa langit, nagsimula siyang bumulong, sinasabing, ang cosmos ay nagtitipon ng chi, nakatagong heavenly thunder. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng galaw na nakatagong heavenly thunder, habang sinasabing, tinatawag kita upang poksain ang masama, sa utos ng langit, tumama ka agad. Pagkautos niya sa enerhiya na tamaan ang lupa, tiningnan ng ibang mga cultivator ang eksena, nagkomento sa isa't isa na, talagang sobrang lakas ni Kui Yuan. Sumang-ayon ang isa pang cultivator, sinasabing, oo nga, isinasaalang-alang na siya ang senior ni Xuanyangzi, kaya halatang mas malakas siya kaysa sa inaasahan nila. Pinuri pa ng cultivator si Kui Yuan, sinasabing, hindi pa man siya nakakabuo ng core, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas na ng core formation stage. Samantala, sa wakas ay ginamit ni Kui Yuan ang galaw kay Snakey, at direkta itong tumama sa kanya. Habang direktang tinamaan si Snakey habang siya ay nasa lupa, at hindi siya makakontra, tiningnan siya ni Kui Yuan at tumawa, sinasabing, ngayon, luto na ang ahas. Sa ibang lugar, napagtanto ng mga cultivator na nakikipaglaban kay Snowy na nakatakas ang puting babaeng ahas, dahil masyado silang nakatuon kay Marshall Uncle. Sumang-ayon ang isa pangunit agad na tiniyak sa unang cultivator, sinasabing, masyadong sugatan ang ahas at hahanapin namin siya kaagad. Sa malapit, tiningnan ni Snowy si Snakey mula sa ilalim ng lupa, at tahimik na hiniling na huwag siyang mawalan ng buhay. Sa kaibahan, nakahandusay si Snakey sa lupa. Lubusan siyang sugatan habang iniisip kung ito na ba ang katapusan. Napagtanto niya na siya ay isang ahas laban sa isang buong sekta, at imposible na mula pa sa simula. Palagi niyang alam na hindi siya mananalo laban sa kanila, at isang buntot ay hindi makakalaban sa apat na kamay. Alam niya na, ang mga tao ay nakatayo sa apex ng lahat ng nabubuhay na bagay at ito ang batas ng mundo. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakakita siya ng ilang kulay ube na linya ng enerhiya. Napagtanto na sila ang mga tunay na hunter at siya ay isang ahas lamang, alam na nakatadhana na ang kanyang kapalaran mula pa sa simula. Naalala rin niya si Dogo, napagtanto na kung sana ay kasama niya rin ito sa labanan, baka nakaligtas siya at nailigtas ang lahat ng ibang ahas. Sa sandaling iyon, may isang boses na dumating, tumatawag kay Snakey. Nang marinig ang boses na iyon, nalito si Snakey dahil napagtanto niya na pamilyar ang boses, gayunpaman kakaiba ito. Mabilis siyang nagmulat ng mata, napagtanto na ang boses ay tulad ni Senior Carved Dragon, pero tulad din ng sa kanya. Pagkabukas pa lang niya ng kanyang mga mata, napansin niya si Senior Carved Dragon mismo sa harap niya. Habang tinitingnan ng dragon, tinanong ni Snakey kung siya ay patay na. Nang marinig iyon, hindi pinansin ng dragon ang kanyang tanong at tinanong si Snakey kung bakit hindi siya tumakas sa laban. Nang marinig iyon, natahimik si Snakey habang sinisimulan niya itong pag-isipan. Nalito siya at nagtaka kung bakit hindi talaga siya tumakas. Napagtanto niya na sa nakaraan, baka hindi man lang siya pumunta doon para iligtas ang iba, pero ginawa niya ngayon. Maya-maya, naalala niya ang simp. Inaalala ang kanyang dialogo nang sinabi niya na pupunta siya at tutuperin ang kanyang tungkulin kahit hindi na siya makabalik. Nang marinig iyon, naalala niya ang isa pang lalaki, inaalala ang kanyang dialogo nang sinabi niya sa iba na kunin ang kanyang buhay at kunin ang kanyang ulo para gamitin ito upang makalapit sa Chin cultivator na iyon. Napagtanto niya ngayon na iyon ang trahedya at kalungkutan. Sa puntong iyon, inulit ng dragon ang kanyang tanong, kung saan sinabi ni Snakey na, ito ang aking tahanan, at tinanong, bakit ako tatakas? Ang dragon naman ang nagtanong, tinatanong kung bakit siya nakipaglaban hanggang kamatayan. Inihayag ni Snakey na, pinatay nila ang aking pamilya at kinatay ang aking uri. Idinagdag niya na, kung hindi ako lalaban hanggang kamatayan, kung gayon sino pa. Nang marinig iyon, nabigla ang dragon. Mabilis na tinanong siya ng dragon ng isa pang huling tanong, tinatanong kung may pinagsisisihan ba si Snakey tungkol sa kanyang desisyon at sa pagkawala ng kanyang buhay o wala. Malamig na sinabi ni Snakey na kahit 9 na beses pa siyang mamatay, wala siyang pinagsisisihan.
Nang marinig iyon, sumaya ang dragon at sinabing, ngayon, gumigising na ang reverse scale, na nagbigay kalituhan kay Snakey.